Halina tayo ay magpuri sa Diyos na buwan natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang buwan dumaraw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. We often seek God in the spectacular. The sun rises and sets every day, attesting to God's providence. But we prefer to look for God in the dancing sun. We pray for miracles of healing. And all the while, God heals us of our bodily and spiritual ailments through the sacraments and the help of loving people. May we see these graces and let this be our intention in the celebration of this Eucharist. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka langit sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo,
kasama ng Espiritu, sa walhati ng ng Ama. Amen. Amen, Amen. Let us bow our heads and silently we tell God our own intentions. Please also pray for those asking our prayers. Together with the intention of Kuya Ading and Ate Chit de los Santos, Kuya Jovel and Ate Susie Salazar. We pray for the sick, including Alona, Alice, Saruti, Engineer Neil, and Nina. Let us pray. O God, who in the abasement of your Son have raised up a fallen world, fill your faithful with holy joy, for on those you have rescued from slavery to sin, you bestow eternal gladness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, God does not give up on his rebellious people. He sends Ezekiel to call them to a change of heart. A reading from the book of the prophet Ezekiel. As the Lord spoke to me, the Spirit entered into me and set me on my feet. And I heard the one who was speaking say to me, Son of man, I am sending you to the Israelites, rebels who have rebelled against me. They and their ancestors have revolted against me to this very day. Hard of face and obstinate of heart are they to whom I am sending you. But you shall say to them, Thus says the Lord God. And whether they heed or resist, for they are a rebellious house, they shall know that a prophet has been among them. The word of the Lord. Thanks be to God. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy. To you I lift up my eyes, who are enthroned in heaven, as the eyes of servants are on the hands of their masters. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy. As the eyes of a maid are on the hands of her mistress, so are our eyes on the Lord our God, till he have pity on us. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy. Have pity on us, O Lord, have pity on us. For we are more than sated with contempt. Our souls are more than sated with the mockery of the arrogant, with the contempt of the proud. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy. On the second reading, Paul is given extraordinary revelations, but he is content with weakness because in it, the power of Christ is made more manifest. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, that I, Paul, might not become too elated because of the abundance of the revelations. A thorn in the flesh was given to me, an angel of Satan, to beat me, to keep me from being too elated. 3 times I begged the Lord about this, that it might leave me. But he said to me, My grace is sufficient to you, for power is made perfect in weakness. I will rather boast most gladly of my weaknesses, in order that the power of Christ may dwell with me. Therefore, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and constraints.
for the sake of Christ. For when I am weak, then I am strong. The word of the Lord. Thanks be to God. Tidings to the poor. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph and Judas and Simon? Are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and among his own kin and in his own house." So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of Lasalet Quasi Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Amen? So narinig natin sa ating gospel reading, ang sabi, Jesus was amazed, astonished. Actually, maraming beses natin pwedeng mabasa yan. Amazed, astonished, lalong-lalo na sa New Testament. Pero madalas, ito ay patungkol sa amazement and astonishment ng mga tao sa pagtuturo at sa mga milagrong ginawa ni Kristo. Dalawa lang yung sinasabi na na-astonished, na-amazed si Kristo mismo. Dalawa lang. Yung isa, Luke 7:9, when he was amazed by the faith of the centurion. Natatandaan ninyo yung centurion na nagsabi kay Kristo, "Hindi po ako karapat-dapat na tanggapin ka under my roof sa bahay ko. Sabihin niyo lang po, gagaling na yung servant ko." And he was amazed because of his faith. Yung isa, na astonishment, amazement na naramdaman ni Kristo. Eto, sa Ebanghelyo ngayon, yun nga lang, kabaligtaran. Kung doon sa kasasabi ko pa lang, na-amaze siya, na-astonish siya, dahil sa magaling at matibay na pananampalataya. Dito, na-astonish siya, na-amaze siya, dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. By the way, yung amazement, astonishment, ang ibig sabihin nun, matinding feeling ng surprise and wonder, ha? Ayon kay Webster, ha? So, ibig sabihin, kung papaanong matindi ang dating kay Kristo ng pananampalataya natin, ganun din katindi ang dating kay Kristo ng kakulangan ng pananampalataya natin. Matindi ang dating ng faith natin. In a sense, He can perform miracles in our lives.
At matindi rin ang dating ng lack of faith natin. In a sense, he can become somehow powerless. And I say powerless, somehow lang. Kasi hindi naman talaga siya nawawalan ng kapangyarihan. Laging nandiyan ang kapangyarihan ni Jesus. Kaya nga nakapagpagaling pa rin siya. Kahit konting mga may sakit na lang. Narinig po natin yan. It's just that, gustuhin man niyang ibigay lahat, wala namang tatanggap. Available ang kapangyarihan niya, wala namang tumatanggap. Wala namang naniniwala. Isipin po ninyo pangkaraniwan. Kahit saan nandun si Jesus, jump pack ang mga tao. Bakit jump pack? Ang daming dinadalang may sakit. Dito halos wala. Bakit? Wala silang pananampalataya. Gustuhan man niyang magpagaling. Walang mapapagaling. Kasi ayaw nilang sumampalataya. At makikita yan sa mga naging katanungan ng mga yan. Unang tanong, di ba karpintero yan? Meaning, sino yan? Kasi si Kristo kasama yung mga disipulo eh. Akalain nyo may entourage? Sino yan? Karpintero lang yan. Nangangaral, sino yan? Hindi naman nag-aral yan. Panlalait. Sino ka para magsalita sa amin ng ganyan? Ikalawang tanong, hindi ba't anak ni Maria yan? Ako po, mas matindi yun. Ang sabi ng ibang mga dalubhasa, maaaring sa puntong ito, tegi na si San Jose. Kasi hindi sinabing, hindi ba't anak yan ni Jose? Pero sasabihin din naman ng tradisyon ng mga Hudyo na makalalaki, kahit patay na ang ama, doon pa rin i-associate yung isang tao. Anak ni Pedro yang namatay. Anak ni Romulo yan. Kahit patay na si Pedro, kahit patay na si Romulo, doon pa rin may-associate yung anak niya, hindi sa ina. Bakit ganun ang sinabi? Kaya nga matindi yung sinabi, di ba yan ang anak ni Maria? Meaning, di ba yan ang anak ni Maria sa pagkatalaga? Hindi pa sila nakakasal ni Jose? Abuntis na. Illegitimate child yan, di ba? Tapos ganyang makaasta. Yun. Ang sabi pa, hindi ba nandito yung mga kapatid niyan, yung mga kasambahin niyan, yung mga kamag-anak niyan? Ang ibig sabihin lang naman, kaparis lang natin yan eh. Hindi ba ang sabi? Meron bang magaling na po pwedeng manggaling sa Nazareth? Mababa ang tingin nila sa kanilang sarili. Kaya gusto nilang hatakin si Kristo. Dapat pare-pareho tayo. Sa makatwid, umaangat si Kristo, naiinggit sila. At kapag naiinggit, ayaw pumikit, manlalait. So it wasn't just a simple case of lack of faith. Maraming na-encounter si Kristong lack of faith. Kahit ang kanyang mga alagad, naka-experience siya sa kanila ng lack of faith. Kay Peter, lumubog, di ba? Tinakwil nga siya ng mga alagad niya. Lack of faith yan. Si St. Thomas, lack of faith yan. Pero bakit yung mga yan, napagpasensyahan niya, ito talagang apektado siya, may dating sa kanya, namanglaw talaga siya, nalungkot talaga siya. Bakit? Hindi ito isang simpleng lack of faith. Ang lack of faith dito ng mga tao, fueled by their panlalait, galit at inggit. So kahit anong gawin ni Kristo, hindi talaga sila maniniwala sa Kanya. Parang ganito, may kababata daw si Kristo. Laging sinasabi patungkol kay Kristo, ano pa naman? Si Kristo na naman pinag-uusapan nyo dito, Kanerya? Doon, si Kristo. Doon, ano pa naman? Tao lang naman yan? Nakita nyo namang lumaki ang kababata ko yan eh. Mas nag-aral pa ako kay Rabbi Gamaliel kaysa dyan. Hindi naman nag-aral yan ha. Karpintero, ano ba? Masyadong hype. Tigilan nyo nga yan. Hamunin ko ng square yan. Hindi ubras sa akin yan eh. Yung mayabang na ito, minsan namangka daw. Habang nasa karagatan, biglang may nakita, lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sino pa yan? Si Kristo na, walda. Nagpakilala si Kristo. Kaibigan, ako ito, si Kristo. Walda. Kaibigan, ako ito si Kristo. Nang malapitan si Kristo, nakita na niya. Nang lumapit sa kanya si Kristo, nasigura, ay si Kristo, ikaw pala. Teka, ba't lumalakad ka? Hindi ka marunong lumangoy, ano? Nakita nyo na? Kahit saan? Wala. Kaya sayang eh. Sayang. Bakit?
Kung nagawa ni Kristong gumawa ng maraming kababalaghan at dakilang bagay sa ibang bayan, mas sana sa kanyang sariling bayan. Kaya ang daming nawala sa kanila kung tutuusin lang. Naalala ko tuloy yung parang sinabi ng ating Panginoon sa Gospel din of St. Luke nang makita niya ang Jerusalem from afar. I think it's Luke 19:41. Umiyak siya at ang sabi niya, Jerusalem, kung alam mo lang kung ano ang makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan, na para bang, Jerusalem, ang dami kong blessing na gusto kong ibigay sa inyo. Ayaw niyo. Sinayang niyo. Nakaw! Wag namang mangyari sa atin ito. Sabi ko nga, ang mahirap na eksena yung pag namatay tayo, kaharap natin si Kristo. Tapos, may mga nakapaligid sa Kanya. May mga blessings, love, peace, forgiveness, lahat. Tapos, nandiyan ka sa harap, kinakausap ka niya yung dating sa'yo ng mga love, forgiveness, happiness, joy. Ang tindi nung dating sa'yo eh. Sabihin ni Kristo, bakit ganyan ka? Sabihin mo, parang gustong-gusto ko yung mga nakapaligid sa'yo. Sabihin ni Kristo sa'yo dapat yan eh. Ba't di mo binigay sa akin? Kasi wala kang pananampalataya sa akin. Diba nasabi ko na yon? Pag para sa'yo, katulad ng kwarto natin sigurado sa langit, may nakapangalan doon, Father Fidel. Ang mahirap mapunta ako ng impyerno, alam kong may kwarto ako sa langit. Ay, mahirap, yun ang impyerno. You missed it because of unbelief. O sabihin mo, ay, Father, hindi mangyayari sa atin yan. Kaya nga tayo nagsisimba. We have faith in Him Depende pa rin sa faith natin. Anong klase ang faith natin? Natatandaan niyo po ba, nung nakaraang linggo, yung ebanghelyo tungkol sa babaeng matagal lang dinudugo, na napagaling ni Kristo kasi humawak siya sa laylayan ng damit ni Kristo, tapos mula kay Kristo may lumabas daw na kapangyarihan. Ano ang sabi doon? Siksikan, maraming tao, halos madapurak na maipit na si Kristo. So ibig sabihin, mas maraming nakahawak kay Kristo, hindi lang sa laylayan ng damit, nahawakan siya sa kamay, sa braso, sa hita, sa dibdib, sa likod, sa ulo, sa leeg, siksikan Pero bakit yung hipo lang ng babaeng yun, sa laylayan pa niyang kanyang kasuotan, ang nagpalabas ng kanyang kapangyarihan? Sapagkat that time, yun ang may pinaka-pananampalataya niya na naramdaman. Ganun ba ang pananampalataya mo? Pananampalataya ko? Bigla ko tuloy din naalala yung paraan ng pagpapakain ni Ariel, yung pangatlo kong kapatid, ng kanyang mga anak hanggang ngayon, ng mga batang-bata pa hanggang ngayon. Tinanong ko, Father, ganyan pa rin akong magpakain. Siyempre, katulad mo, ututin. Makikipaglaro ka. Tapos pagpakakaanin mo, para bang eroplano yung kutsara. Sige, susubo na. Uutuin mo Pero, laging sinasabi ni Ariel, kapag papasubo na yung pagkain, isang kutsara, big mouth. Dahil nauto na yung pamangkin ko, Minsan sabihin pa ni Ariel, wah! At sabihin na pamangkin ko, wah! Mu! Effective. Kahit mumo, walang nalalaglag, walang nasasayang. Bakit ko sinabi yan? Bigla ako kasing naalala. Ang Diyos mismo ang nagsabi sa atin. Sa Psalm 81:10, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Open wide your mouth and I will fill it. Hindi sinabing, open wide your mouth and I will put a thing in it. No, I will fill it. Pupunuin ko. Imagine, ito yung Diyos na nagkatawang tao na nagturo sa ating magdasal at sa dasal na tinuro sa atin ang sabi sa atin, ganito sabihin nyo, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. So in the mind of God, gusto niya tayong pakanin, i-bless araw-araw. At para dyan sinasabi niya sa atin, anak, big mouth, open wide your mouth, upsize your faith. Patatagin mo pananampalataya para mas marami kong biyayang maibigay sa iyo. At may pruweba ang sabi, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Ako yung nagpadala ng 10 salot para pakawalan kayo ng makapangyarihang Farao. Ako yung humati sa dagat. Ako yung nagpaulan ako mula sa langit ng mga tinapay. Ako pa ang magtipid ng biyayang ibibigay ko sa iyo.
Sa atin namang mga Katoliko Kristiyano, yung mas bago, Romans 8:32, sabi ni San Pablo, naibigay ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak. So kaya niyang ibigay sa atin ang lahat. Lahat. Father, may faith naman ako. Di naman ako pumasa. May faith naman ako. Di naman ako gumaling. May faith naman ako. Hindi ko pa rin nakuha yung trabaho gusto ko. Kala ko ba bibigay ng Diyos ang lahat-lahat? Oo nga. Ano yun? Hindi naman yun ang lahat-lahat. Yun ang lahat-lahat sa buhay mo? Bakit? Hindi ka pumasa ngayon. Hindi ka pwedeng pumasa sa 1 taon? Hindi mo nakuha yung trabahong yan. Yun na lang ba ang trabaho? Hindi ka gumaling sa sakit mo. Sa tingin mo, hindi ka niya pinagaling sa ibang sakit mo? Sa mga spiritual sicknesses mo? Hindi niya ginagamit yung sakit mo para mabuo ang pamilya mo? Yun ba ang lahat-lahat? Let God be God in your life. Yun ang pagkakaroon ng pananampalataya. Hayaan mong maging Diyos ang Diyos sa buhay mo. At bilang Diyos, siya ay mas maraming nakikita na para sa atin. Tingnan niyo si Saint Paul. Talk about faith, a man of faith. Yan ang a man of faith. Man of faith. Nagsulat ng mga bagay na mga magaganda at masasaya habang nasa bilangguan siya. O hindi ba, man of faith yan? Anong sabi niya sa Panginoon? Panginoon, alisin mo naman itong kapansanan ko. 3 times I begged the Lord. 3 beses. Hindi natin alam kung ano yon. Pero gustong-gusto niyang mawala sa kanyang buhay yon. Kinuha ba ng Panginoon? Hinil ba siya ng Panginoon doon? Hindi. Pero anong sabi niya sa ating ikalawang pagbasa? Amazement. Akalain mo, kailangan ko pala yon para hindi ako maging mayabang? Para mas kumapit ako sa Panginoon? Yun ang lahat-lahat. Pag sinabing lahat-lahat, hindi lang yung hinihingi mong trabaho, may iba pang trabaho, at hindi lang yun ang lahat-lahat. Pati yung problema mo, o pwedeng maging biyaya sa'yo, yun ang lahat-lahat. Let God be God in our life. O di ba kayo na mga magulang, buntis si Mrs., lahat naman hihilingin nyo Pero sabihin nyo sa huli, kahit po kahit lalaki, kahit wala, okay lang po Lord. Basta normal. Basta malusog, right? Humihirit ka ng isa Kahit na po basta normal lang. Humihirit ka ng isa. Ganyan yung kaibigan kong mag-asawa. Yan din ang hiling nila. Kaya napaiyak sila. Nang lumabas ang kanilang anak, may pingot. At ang lalim, ha? Ang lalim. So, pina-check up nila. Kasi kailangan na maayos. Akalain yung may diferensya sa puso. Kamakailan, dito sila nanirahan. Mga ilang days lang. Nag-open heart surgery sa heart center. Makita mo yung bata, butot balat. Ito ngayon, bigyan mo ng milyong-milyong piso yan. Kunin mo yung anak, ibibigay sa'yo. Meron kang very cute na bata na normal. Mataba, malusog. Sabihin mo sa kanya, palit tayo. Ipapalit? Hindi. Yung batang iniyakan, ba't ganito Lord? Natanggap na. Blessed. Pinakapaborito na sa lahat ng anak niya. Yun ang pananampalataya. Okay na, humiling tayo, Lord, pero sana yung hiling na may kasunod. Ikaw bahala, Lord. Ikaw bahala. Gusto ko gumaling ako. Pero kung ayaw mo na, alam ko, meron kang ibang gusto. Basta tulungan mo kung matanggap ito. Pag kaya na nating sabihin yun na yung pananampalatayang nakapagpapangiti sa Panginoon. Yun na ang pananampalataya na magpapabuhos ng grasya sa buhay natin at sa buhay ng pamilya natin. Grasya mula sa Panginoon. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin
Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin sapagkat mahal niya ako. ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat makapangyarihan samo ko. ang Panginoon. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na kung minsan nagagalit ako sa iyo, nagtatampo ko sa iyo kapag hindi ko nakuha ng eksakto ang gusto ko. Kasi alam ko makapangyarihan ka pero doon lang ako na-focus. Nakakalimutan ko, hindi ka lang makapangyarihan, mapagmahal ka rin. Kaya hindi ka lang basta gumagamit ng kapangyarihan mo. Iniisip mo, anong pinakamakabubuti sa akin? Yes! Kahit na hindi mo bigay eksakto ang aking hiling, sapagkat sabi mo nga, anong mapapala ko, makamtan ko man ang buong mundo, kung ang kapalit naman nito ay ang kaluluwa ko. Mula ngayon maniniwala ako, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng makabubuti sa buhay ko. Hallelujah! O pwedeng may delay, o pwedeng may seeming denial, pero mananaig ang iyong kapangyarihan, mananaig ang iyong pagmamahal. So much so na kahit ang problemang nakikita ko ay magiging biyaya pala sa buhay ko. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ng Diyos, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Just let God be God in your life. Hayaan mo siya. Basta nasa tama ka pa rin. Magpakabuti ka pa rin. Magdasal ka pa rin. Magsimba ka, kapit pa rin. Laban pa rin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ililid ka niya sa dapat mong puntahan. Sa mga biyaya na mas lalo mong kailangan. Hindi lang ikaw ang inaayos niya. Inaayos na niya sa pamamagitan mo ang iyong pamilya. Magtiwala ka. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory.
nagbibigay tinapay at alak namin pinagpaguran bunga ng lupa at ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dampalan, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mabanalin itong handog naming alay, umaharap sa iyo, nagbibigay O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inialok ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay, tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo, upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay, tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Ang alak na ito, sana'y pagpalain mo, upang kaligtas ang handog mo'y makamtan ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay, tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May this oblation dedicated to your name purify us, O Lord, and day by day bring our conduct closer to the life of heaven.
through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your Lift spirit, up your hearts. we lift them up to Let you, us O give Lord. thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord, for through his paschal mystery, he accomplished the marvelous deed by which he has freed us from the yoke of sin and death, summoning us to the glory of being now called a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for your own possession, to proclaim everywhere your mighty works. For you have called us out of darkness into your own wonderful light. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Holy, 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 holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads and in silence we remember our departed loved ones. Welcome them into the light of your face, and all who have died in your mercy. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lasalette, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Amin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng sama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nagkalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Paawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
an act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso, walang maililihim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, iyon ay dumating. Sa'yo anumang isip ko'y diningin. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa'kin. Di ko maabot, karunungan mong angkin. Saan ako paroroon upang matakasan ka? Akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Ako may makalipad sa dulong dagat mapadpad. Dadatnan pa rin pag-ibig mo tapat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa'kin. Di ko maabot, karunungan mong angkin. Sa sinapupunan pa lamang ng aking ina, ako'y iyong nakita na dahil ikaw ang may likha. Haba ng aking buhay, batid mong daragan. Kahangang dapat kang itanghal. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa'kin. Di ko maabot, karunungan mong angkin. Diyos, ako ay siyasatin, alamin ang damdamin. Ako'y iyong subukin upang puso'y malalan. Kung ito'y hindi tapat, malalaman mo
Let us pray. Grant, we pray, O Lord, that having been replenished by such great gifts, we may gain the prize of salvation and never cease to praise you through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagtulong, sa mga nagpapadala pa rin ng tulong through our GCash and bank account, sa pagsuporta po niyo sa mga tindahan ng souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya. Salamat din sa pagsuporta sa Three Nails and a Crown products, at gayon din sa pag-share ng ating mga videos. Ito po ang dahilan kung bakit nakapag-maintain tayo ng ating simbahan at nakapagpapalaganap din po tayo ng debosyon sa mahal na Birhen ng Lasalet. Isa po sa mga ginagawa natin ay nagbibigay tayo lagi, araw-araw, bawat misa, 1 hanggang 2, bawat misa hanggang 3 minsan hanggang 5 na mga libreng images ng Our Lady of Lasalet. Ito po ay para mas mapalaganap ang devotion sa Kanya. Salamat po sa mga tinutulong nyo din, at dahil dito nakakatulong po tayo sa ibang parokya at ibang mga kapilya. Ngayon po ay nagpapagawa po tayo ng kapilya. Salamat po sa inyo, sa mga tulong niyo na nakatutulong hindi lang sa simbahang ito, kundi lalong-lalo na sa diocese at sa ibang mga parishes. Salamat po. The Lord be with you. And with your And may spirit. God bless us all, including our families, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks Be to Salamat God. din po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalle. Tell our people how to live again. Tell our people how to sing again. Tell our people how to dance again. Tell our people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalle. Salamat po sa inyo.